may panganib dyan pag ganyan ang perception mo at hindi kayo imik. Kasi yung hinala ng tao, lalong lalawak. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Itong mainit na issue ngayon, itong ang isinasagawang investigasyon ng Senado hinggil dito sa PDEA leaks. Kung dito sa Senado, naniniwala si Senator Bato de la Rosa na authentic o totoo yung mga dokumentong ipinakita nga ni Maharlika at pinatutuhanan din ng dating PDEA agent, abay dito sa Kamara naman ay hindi po sila naniniwala. At sinabi po ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, ito raw po ay itong sinasagawang investigasyon ay ginagawa upang i-destabilize ang kasalukuyang Marcos administration. Panoorin muna natin, Attorney, yung pahayag ni Congressman Jude Asidre. For today's first question, may I call on Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning po mga Kong. Anyone can answer po. May I ask your thoughts about former PDEA agent Jonathan Morales na nag-appear recently nga this week sa Senate, allegedly linking celebrities and top government officials to illegal drugs, including President Ferdinand R. Marcos Jr. Do you think part po ito ng destabilization against the government, given na even PDEA Director General Virilio Lasso dinideny na rin naman yung existence ng Marcos report, saying na he cannot be trusted din dahil nga sa kanyang questionable past. Even ang ating si Congressman Robert Ace Barbers, kinu-question na rin yung character nito nga si Morales and even his appearance sa Senate. Any thoughts po? Katulad yun na medyo nagugulan dun ako. Actually, pinanood ko po yung hearing kahapon, anong isang araw. At katulad po ninyo, naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales dun sa usapin na alam naman natin na ang pinaka layunin ng hearing sana yun ay mabigyan linaw ukol dun sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. Pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Mas nakita natin na i-prove po ng PDEA, lalo-lalo na nang ini-explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parteng yun ay medyo mas nabigyan linaw. At nakita natin na may hirapan pong i-refute yung ng testimony ng someone who has, well, as presented during the hearing, somebody was a shady past. And I think it becomes even clear now na itong mga pangyayaring ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Attorney, your thoughts on this? Hindi nakataka yun. Siyempre, pagtatanggol nila yung kanilang pinagtatanggol. Wala namang ibang paliwanag doon. Maliwanag naman na yung dokumento na nailabas ay pinatutuhanan ng mismong pumirma. So, masyado nang obvious yun. Pero para sa iyo, Attorney, nakikita mo ba na yung layunin ng isinagawang investigasyon ni Senator Bato de la Rosa to discredit o to destabilize the President? At layunin ng ginagawa ni Senator de la Rosa, kaya nga na sinabi niya, ay para hanapin ang katotohanan. Gusto niya na malaman ang nasa likod ng dokumentong yan. Ayaw niya na si Presidente Marcos Jr. ay hahatulan ng madlang public nang hindi naririnig ang lahat ng mga bagay-bagay kaugnay doon sa dokumentong yan. Pero ang hinahanap at tinatanong ng mga kababayan natin, Attorney, ano yung masasabi ng Pangulo dahil nga wala naman siyang any statement na ipinalalabas based dito sa mga issues na ibinabato sa kanya? Nasa sa kanya yon. I feel siguro it's unimportant to him. But may panganib dyan pag ganyan ang perception mo at hindi kayo imik. Kasi yung hinala ng tao lalong lalawak at maapektuhan ang kanyang pamamahal. Ayan. Attorney, dako tayo dito sa issue naman sa West Philippine Sea. Alam natin, paulit-ulit mo na itong binibigyan ng mga reaksyon. Pero ang latest ngayon, matapos nga yung enkwentro, naging water cannon incident dyan sa South China Sea noong April 30, ay pinatawag kahapon ng Philippine government si Deputy Chief of Mission, Mr. Zhou Ziyong, ang China's second highest diplomat in the Philippines, upang ihatid ang protesta at paalisin na agad ang mga barko ng China sa Panatag Shoal. Ano pong masasabi ninyo?
Dati naman natin ginagawa yun. Hindi naman nila pinapansin, di ba? Ganon pa rin yan, paulit-ulit na yan. Kailangan yung dalawang presidente mag-usap yan. Hindi matatapos yan. Masirang plaka na tayo dyan. Hindi na kasurpresa-surpresa. Baga, ikaw ba ay naiinis na rin na mapakinggan at mapanood ng mga ganitong balita? Matagal ko na sinabi yan na paulit-ulit lang na mangyayari yan. I've Diplomasa. said that several times, repeatedly. Dapat balikan ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang naging unang pahayag na kung saan naging dahilan bakit siya sinuportahan ng taong bayan na makipag-usap sa China. At kahit anumang bansa, yung foreign policy, independent foreign policy attorney na walang kinikilingan. Hindi na kailangan niyang balikan yung mga sinabi niya. Basta mahalaga ngayon, kailangan kausapin niya na. Puntahan niya o bitahan niya rito, mag-usap silang dalawa. Silang dalawa lang at isa lang ang agenda, yung nandyan sa South China Sea. Kasi Talaga, hindi mo matitinag yung China dyan sapagkat sa kanilang pananaw, sa kanila yun eh. So lahat gagawin nila upang para sa kanila, pinagtatanggol nila ang kanilang teritoryo, kanilang sovereignty. Kaya wala, useless lahat yan. Paulit-ulit lang yan, maniwala ka, puro lang tayo forma. Sila din, panay naman sa panay-bully sa atin, paulit-ulit nga eh. pero ang Kamara, kung nalalaman po ninyo, planong imbestigahan din yung gentleman's agreement at itong nangyayaring ng tensyon dyan sa West Philippine Sea. Iimbestigahan nila yung wala. Yun, ikinalat lang yun ng isang dating opisyal na wala lang magawa. Ang katotohanan, yung pagkalat niya ng gentleman's agreement, ay siniraan niya ang Pangulong Duterte kasi pinalabas doon. Ito si Presidente Duterte, pumapasok sa mga kasunduan na labag sa interes ng bansa. Yun ang konsekwensya nun. Pero kailangan pa ba, attorney, na mag-hearing pa pag-usapan ito since nasabi naman ng Pangulo mismo, ng mga kinaukulang opisyal na yung kanilang katayuan, wala silang nalaman at baga, wala namang pinagbago. Baga, as is pa rin, where is? Kasi nga, gusto nilang siraan ng Presidente Duterte. Yan ang resulta sa pagkakalat ng maling balita. Yan ang konsekwensya niyan. Sinisiraan si Presidente Duterte. Kaya pag-iingat po tayo sa mga taong ganyan. Pero yun nga, nakapagtataka din dahil kung ang Senado iniimbestigahan itong PDEA leaks, ito ba'y pantapat din ng Kamara? Itong pag-iimbestiga sa West Philippine Sea? Mukha namang hindi matutuloy kasi matagal ko na narinig ang imbestigahan. Mukhang tumahimik na sila tungkol dyan. Kasi nga, anong iimbestigahan ba? Wala hanggang kasunduan. Anong iimbestigahan? Ayan. Ito, attorney, posible kayang pinagtatakip lang ang water cannon incident sa South China Sea sa issue ng PDEA leaks? Ayon sa isang geopolitical analyst po, ay nagkataon lang ba ang tila pagpapalaki sa insidente kaya importanteng matutukan ang isyong nagsasangkot sa Pangulo ng Bansa sa illegal na droga? May pakinggan natin, attorney, itong balita ni Cathy Villanueva. Hindi inaalis ni Professor Ana Malindugoy, isang geopolitical analyst, ang posibilidad na ang huling water cannoning incident sa South China Sea ay ginagawa na namang isang malaking issue para matabunan ang naging investigasyon ng Senado ukol sa PDEA leaks. Pero ayon kay Malindugoy, sa kabila ng paglabas ng issue na ito, ay mas lumulutang pa rin sa social media ang usapin ng PDEA leaks kung saan sangkot ang pangalan ng kasalukuyang Pangulo ng Bansa. Pwedeng maging coincidence yan, pwede rin dyan talagang stage. Dalawa yan ang possibility. Kasi parang ang timing, no? Ang timing kasi dyan is parang parang mag-iisip ka, bakit ganon? Kasi kung coincidence yan, okay, fine. Pero kung hindi, ang tanong kasi dyan, ano ba ang purpose to cover, parang matabunan ang issue ng PDEA leaks na ang nasasangkot ay ang ating Pangulong BBM. So may ganon siguro na perception ng ibang mga tao. Pero ang tanong kasi, hindi naman natabunan ang PDEA leaks eh. Actually, to be very frank, nung tinitingnan ko ang social media at ibang platform, may mga nag-discuss about yung water cannon na nangyari sa Ayungin Shoal ng Chinese Coast Guard against our vessels, pero ang lumulutang talaga sa social media sa pag-observe, observation ko lang, is yung PDEA leaks talaga. Yun talagang pinag-uusapan ngayon. Ayon kay Professor Ana, inaantay rin ng mga Pilipino abroad ang tunay na kasagutan sa isyong ito dahil nakukulangan sila sa ginanap na hearing sa Senado kamakailan. I think ang mga tao, kahit na yung mga nasa ibang bansa, are they're waiting for the next hearing kung ano ba talaga. Kasi nga, totoo din, nakulangan din kasi ang mga nanood nung hearing ni Senator Bato sa first hearing niya. Parang there are a lot of things to be asked and there are a lot of things to be, yung parang i-ano mo talaga, didiinan mo ng tanong at para lumabas talaga yung totoo na hindi nagawa ni Senator Bato. Bilang isa sa mga gustong makaalam ng katotohanan, umaasaan niya ang taong bayan na mas mapaghahandaan na ni Senator Bato ang susunod na Senate hearing patungkol sa PDEA leaks sa darating 7 ng Mayo. Which is siguro sa susunod na hearing, feeling ko naman, mapapaghandaan ni Senator Bato at maa-ask niya yung right questions. Kasi sa mga investigation kasi,
what is important really is to ask the right questions, especially dun sa mga resource speaker or resource person mo. Hindi masyado atang natupagtuunan ng pansin ni Senator Bato na talagang, ask isa-isa yung mga nandun. So we're looking, well, even I'm looking forward talaga sa next meeting na matignan natin kung ano ba talaga ang totoo dito. Kasi ako naniniwala na yung document na presented Mr. Jonathan Morales is not an AI generated. Kasi nakita ko na yan sa social media at saka sa blog ni Maharlika. At kung titignan mo, mayroon siya doon yung puncher, yung parang kinuha ka sa isang folder na nakalagay ka na may na-punch yung paper. Tapos usually pina-file kasi yan with all yung fastener na kapag isinerok mo siya, makikita doon na naka-fastener siya. Alam mo yun, nakita doon, yung palang makikita mo na hindi siya AI generated. Kasi kung AI generated siya, walang ganon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cathy Villanueva, SMNI News. Para sa iyo, attorney, sinadya ba? Coincidence lang ba? O baga timing lang lahat na ito? Nagkasagawa ng investigasyon ng Senado tapos pumutok itong insidente dyan sa West Philippine Sea. Alam mo, mababaw yung mga pag-aanalisa ng pinakita niya dyan. Yung nangyayari sa South China Sea, palaging news headliner yan. Dahil nga nambubuli sila at lahat ng media outlets, inaabangan yan, ilalabas yan. May nag-iimbestiga ka ng ganito o ng ganyan. It doesn't matter to them. What matters to them is, that's news. Kaya ilalabas. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman